Sabi Matagal ko, po ba yun na panahon na nagbibigay? mga 2 taon. Oh my God! Tas marami sila. Madami. Let's say, sabihin na natin 100,000 in different 100,000 na tao? country, different country. Sa Hong Oo, Kong. 100,000 na tao all in all. All member. So, umaabot ng 80 million pesos yung nakuha Siguro nila. ganun, di More ba? or less, oo. Yun ang nangyayari doon. Pati yung kapatid niya, na pastor, hiningan kami ng pang-bail para daw makawala siya. Si Jam, hiningan din kayo para sa kuya niya. Oo, eto masakit. As a Christian, hindi ka dapat manloko. Nung umayaw ako, ayun, pinagkaisahan ako na matanggal sa trabaho, pa-impress kay Kulaong. At may naririnig ako dinig lang, hindi natin sasabihin na talaga, Oo, natotoo talaga. na utos daw ni Kulaong. Pati wedding ring ko, makagago, na isang lako nang dahil sa mga hayupak na yan. 2 trabaho, pinatanggal ako. Bakit? Ano kasalanan ko? Yan. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man? Na naman nga pala to. At ito mga kahombre ko, tonight, sobrang ganda po ng ating episode. Pero sa isang banda, nakakalungkot din talaga to. Kasi isa na naman ho itong testimoniansa, no? Sa mga naloko or nabudol, di umano, ni Norman Mangusin, mga kahombre ko, no? Atin hong mapapakinggan ang storya ni Madam Susan. So, Madam Susan, maraming salamat at kayo nandito. Kung tawagin siya ni Norman back in the day ay Mami Susan. So, isa po siya sa mga mamis na tumulong back in the day kay Norman Mangusin, mga kahombre ko. Kung maaalala nyo, meron na tayo na interview si Mami Karen Whitmore ng UK. Ngayon naman, nandito tayo, nasa harap natin si Mami Susan ng USA, mga kahombre ko. Okay? Mami Susan, magandang araw sa iyo. Magandang araw. Marami hong salamat at kami ay pinaunlakan nyo sa munting panayam na ito. Marami pong salamat. Mami Susan, kwento nyo naman po sa amin. Saan nagsimula ang kwento ni Norman Mangusin sa buhay nyo? Nagsimula yan nung makita ko siya na sa YouTube. Online, oo. Hindi, nung panahon ng COVID na sabi ko, ay, ang galing naman nito. Isang trilyonaryo kasi we don't know kung ano talaga, no. So, humanga ako until parang naano ako na manood ng manood. Na-addict kayo manood? And then, naano ako sa challenge kasi ang katuwiran ko noon, yung parati ko sinasabi na many are called, few are chosen. Okay. Maybe, tinawag ako ng Panginoon para tumulong. Yun, challenge ko siya sa bigas, bigay ako ng bigas dito, bigay ako ng bigas doon. Kumbaga, tinanggap niyo yung challenge niya. Okay. Nagkaroon siya ng mayaman challenge. Ngayon, yung mga tao, katulad ng isang barangay, bibili ako ng mga 20 to 40 na bigas, and then i-challenge ko siya kasi i-double down niya yon. Ganon yung mayaman challenge noon nung nag-uumpisa siya. But sad to say, ni isang butil ng bigas, hindi ako nakakuha. Kasi nung sinabi nilang magbibigay, sasagutin, nagkataon naman ang araw na yun, hinuli siya. And wala ako dito, it was my cousin. Wala na silang nilabas na bigas. Pinapadala niyo yung pera niyo dun sa pinsan niyo, kumbaga. Oo. Para bumili ng bigas. Bumili ng bigas, i-challenge. Okay. Para maging I-video, doble. kumbaga, i-video. Oo. Ido-double yung bigas kung itutulong, di ba? Kumbaga, napaniwala kayo sa ganung Oo. style. Okay, okay. Sawa nga ng Diyos, ng isang butil ng bigas, wala. Okay. So, yung 40, ibinigay nyo pa rin naman, ipinamahagi nyo. Oo. Nung mga ayon, sumilang na yung maraming mga vlogger, yung mga ganyan, na ano tayo sa, kunyari, may mga bata na nasa ospital. Mababait yung mga vlogger noon, walang mga scam. Ngayon,
Nung ano yon, nagpapadala ako sa pampa-ospital. O sabi ko kay Papa Papa Bear, merong isang batang COVID. Hanapin mo yung ospital. Go tayo dyan, bili mo ng gamot, bili mo. Nung dumating doon sa Papa Bear, patay na yung bata. Sabi ko, Papa Bear, ibigay mo pa rin ng pera. Kaming dalawa ni. Kasi hindi pa ako vlogger noon. So, ibig sabihin, wala akong intensyon na magtutulong para i-vlog, ganon. Alam mo ba, humihingi yan ng ₱250,000 allowance. Buwan-buwan. Sa kulungan. Andun kami talagang nakikinig kami kasi inaano niya kami. Nagtataka naman kami, trilyonaryo. Doon na ako medyo, Na-question. parang hindi ako tulad ng mga mami na araw-araw nagbibigay ng palipad. $50, $100. Kaya umaabot ng milyon yung ano niya. Kita niya. Kasi anong nangyari doon, sipsipan. Ah. Nabiktima pa ako dyan na may nagalit sa akin, mami, taga-Italy. Hindi ko naman inaano. Kasi sila gusto nilang mag-charity. Kung mag-charity kayo, bulsa nyo. Tama. How can you imagine in 1 month, $500 to $800 ang ipabibigay ko? Kaya umayaw ako. Ganun ang gusto nila, kumbaga. Bawat isa sa kanila, katulad nito kunyari, nagtayo ng FFCI. Hindi ako sumali. Member, bawat isa, ₱800. Yung FFCI yung ko bigay- no. yung personal. Yung personal. Oh my God. Marami silang tinatag ng mga investment. Hindi ako sumali kasi nasa Amerika ako. Sabi ko sa kanila noon, bakit kayo magbabayad sa FFCI na member? Ihulog nyo na lang sa SSS, sigurado pa kayo. Lagi ko pinagagalitan yung mga OFW. Pero ₱800, tama? Okay. Bakit nyo ibibigay sa FFCI Yung na pera. bagong-bago na hindi man lang established? Para saan yan? Ginaganon ko sila. O ngayon, ang tanong nila sa akin, Mami Susan, nasaan na yung binigay namin? Sabi Matagal ko, po ba yun na panahon na nagbibigay? mga 2 taon? Oh my God! Tas marami sila. Madami. Let's say, sabihin na natin 100,000 in different 100,000 na tao? country, different country. Sa Hong Oo, Kong. 100,000 na tao all in all. Oo, yung member. So, umaabot ng ₱80 million yung nakuha Siguro nila. ganun, di More ba? or less, oo. Hanggang saan ang FFCI hindi registered. Oo, hindi registered, yes. Ngayon, ito naman mga to, ako mula nung nagkaroon ako siya, ako tinatanong. Sabi ko, guys, saan kayo nakakita ng trilyonaryo? Hindi naman tayo tanga, sir. Tama. Siyempre naman. Kahit paano may maniniwala ka, Reyna daw ang ina. Ng Cordillera, tama. Ayun, sabi ko nga, inanakan daw yung nanay niya, gumamit ng IVF. Nung panahon pala nila, hindi pa uso yon. Wala pang ganun yata. Di ba? Wala pa. Alam mo, wala ako ni isang dugo niyan. Kaya nga, boss. Nanay niya ang nagsilang sa akin, Yama. Pero kahit yung ina na nagsilang sa akin, wala akong dugo nun. Kaya Alam mo ba yun? Yes, boss. Naiintindihan ko. Paano? Sige, paano nangyari yun? Dahil, Sinilang ako ni Nanang Remy, pero wala akong dugo niya. Paano nangyari yun? kasi nga, pinaampon ka doon. Baby ka pa lang. Siya nga ang nagsilang sa akin. Ipinanganak niya ako. Pinanganak ka niya, pero wala kang dugo. Yes, wala akong dugo niya. Paano nangyari yun, boss? Yun. Paano nangyari yun? Yung similya ng nanay ko at saka ng tatay ko, ibinaon sa kanya. Okay. Dahil hindi na pwede mga nakamami ko. Matanda na. Kumbaga, yung in-inject, parang kay Labelo. Ganun. Pwede ba yan? Pwede yun, boss. Kay Vicky Bello, ganun yung ginawa sa anak niya. Inano sa ibang babae. Yung in-inject doon sa ibang babae. Kasi, Pwede pala mangyari yan. pwede yun. Pero hindi, yan nanang ko. Yan ang nagsilang sa akin eh. Kaya natatabemi siya doon. Ang masakit kasi, alam mo ba, meron tayong mga OFW, nag-invest doon sa 3 for your money. Yung mga ganong negosyo noon, 200,000, 100,000 na inipon, pagpagawa ng bag. Pinagkatiwala sa kanila. 200, 100K, tas ibinigay dito sa mga to. Oo, para daw nagtatayo sila ng mga investment, madali daw ang kita. Ako,
Sabi ko, hindi ako pwede dyan. My goodness. Kasi hindi ako nagtitiwala. Yung stock market nga doon kami na ano ng asawa ko nung bumaba Tapos dyan pa na hindi mo naman kilala. Di ba? May ganun na. Although, tumutulong ako, pero hindi ako diretso. Ang masama nito, nung nangapan niya yan, kasi sa Sumdapcon, laging inaano nila ako doon. Nangingi ng tulong sa mga FFCI mami. members, oo. Oo. Sa akin, diniretsa ako na, Mami, tulungan mo naman ako kasi Nakausap mo siya? doon sa sa Pilipinas, si Dong Batalan. Si Dong, okay. Grabe. Si Pupuntahan- Dong yung kausap nyo? Oo. Okay. Ito pa nakakatawa, dadalawin mo siya sa kulungan. Ang daming request. Anong request? Lechon. Magpapakain daw doon. Tapos jumbo na hipon. Sabi ko, Yama, hindi ko naman kaya yan. Kasi di naman ako nagpapa-impress. Kasi nakita ko kaya maraming nalokong mami. Parang yung payabangan nila nung mga panahon na yon. Pataasan. Oo. Pasikatan, Para pasiklab. bang they want to get the attention of Norman Mangusin. Muntik pa akong madali sa bahay ko. Meron kasi akong bahay. Yung pinagagawa ko noon. Ngayon niloko ko nung architect ko. Sabi may utang daw ako. Wala akong utang. Ito naman si Yama, dinaldal kay Kulaong. Ito, nagkaroon siya ng greediness. Na akala nila mauuto nila ako. Sabi niya, Mami, ako na magbabayad ng 1 million mong utang. Pero ang kapalit, sa kanya ko ibibigay yung title. Hanggang ngayon, di ko pa nakakuha sa kaibigan ko yun. Oh my God. Tinago. Tinago, hindi mo naman binigay. Para kasi noon, parang kapatid ko siya, pinagkakatiwalaan So, binigay nyo ko kay siya. Norman yung titulo? Hindi. Okay. Doon sa kaibigan ko, gusto ni Norman makuha. Yung titulo, pero hindi naman nakuha. Hindi Okay. naman tayo tanga. Hindi, unfortunately, marami Oo, siyang marami loong nakuna ganyan. ng kondominium, Oo. bayat lupa, Pero nakausap nyo siya sa phone? sa phone. Okay. Humihingi ng tulong kasi daw yung mga tao, hinihiling daw siyang tumakbo na senador, doon tayo nakapaglabas ng pera. Magkano? Eto, malalaman na kapatid ko. Babato ka. Nailabas ko yung 20K na 401K. Yung tinatawag sa American investment. Sabi ko kay Norman, 1 million lang yan. Nakaya ko ng kasambahay ko na 10 doble yan. Bakit ko siya pagkakatiwalaan? Hindi ko ibinigay sa kanya yon. Pero gumastos ako nung kampanya niya sa Bicol sa Bagong Baryo. Hindi biro. Nakapag-produce ako siguro ng 100,000 doon. 100,000 pesos. And then, ginagamit nila yung driver ng kuya ko na hindi naman nila sinasahuran, kundi ako. Tulad ni Alvin, yan. Ako, ano yan, di ba? Yun ang nangyayari doon. Pati yung kapatid niya, na pastor, hiningan kami ng pang-bail para daw makawala siya. Si Jam, hiningan din kayo para sa kuya niya. Oo. Ito masakit. As a Christian, hindi ka dapat manloko. Pero ibinulsa niya yung pera niyo. Nakahingi ba siya sa Ako, nakapagbigay. Magkano? May maliit lang. Sabi ko sa'yo, ayoko ng ganyan Okay. Pero mapagbigay ako doon sa mga may sakit. Grabe. Doon ako nadali dahil marami nang nung makulong si Norman, maraming mga chapter ng mga presidente, lalo na ang babae diyan sa California, umano siya na magcha-charity, parang umampon. Oo. Pero gusto niya hingan. Nung umayaw ako, ayun, pinagkaisahan ako na matanggal sa trabaho, pa-impress kay Kulaong. At may naririnig ako, dinig lang, hindi natin sasabihin na talaga, Oo, natotoo talaga. na utos daw ni Kulaong. Alam niyo, madam, o mami, Susan, hindi po imposible na inutos niya yan or what. It's very possible. Kasi ginawa niya kay The Kings. Tandaan niyo yung story ng The Kings, kay di ba? The King Pinagtulungan siya, di ba? Utos niya. Marami pa pong iba, alam niya, nakabulastugan. Ganyan pala At talaga. lahat ng mga tao niya dyan, sila Limor, sila Yama, nangihingi sa akin yan.
Kahit malaman na ng kapatid ko ngayon. Binibigyan nyo? Oo. Oo. Pero anong ginawa sa akin? Pinagtulungan akong tanggalin. Ha? Nagpadala sila ng picture sa ng California. Makagago ang picture. Dumaan lang yung mukha ng pasyente ko. Kasi doon sa ospital, sasagutin mo yung mga call light. Hindi ko naman alam na hindi ko pa napapatay yung kasi nga, I'm supposed to be yung break. Right. Kaya lang, nagkaroon ng emergency yung kasama ko. She went to the bathroom. Okay. Umilaw, yun ang ginawa nyo nila. Alam mo bang pinalaki nila yung picture ko? Ako baga inedit. Inedit nila, pinadala sa para matanggal ako. May picture pa kayo? Kasi bawal eh. Bawal yung magpipicture ka ng pasyente. Yun ang ginawa nila. Ang nakakaano doon... nasa ospital kayo nagtatrabaho? Oo. Ang nakakaano doon, unang vlog ko yun. Yun nga sinabi ng supervisor ko. Kung nalalaman ko lang, Susan, pinatanggal ko sa'yo. Kasi sabi niya, napakabait mo. You've been here for 15 years. Nawalan ako ng trabaho dahil sa mga hayop na yan. Gusto pala nilang tumulong, mag-charity, bakit hindi bulsa nyo? At paano ka, let's be frank, paano ka mag-charity kung yung buhay mo, wala kang pera? Ang gawain, 40-60 o 30-60? Hindi ako tanga. Diyan nila ako aminin ko dahil sa nais kong makatulong, I did that. Pati wedding ring ko, makagago, na isang lako, dahil sa mga hayupak na yan. 2 trabaho, pinatanggal ako. Bakit? Anong kasalanan ko? Ini-edit nila, tapos sinend talaga sa Oo, supervisor. pinalaki. Saan ka nakakita? Bakit magiging malinaw yun? Yung ilaw namin doon, hindi namin binubuksan ng main. Yung gilid lang. That's very sad. Yun ang ginawa sa akin. Hanggang ngayon, na kung hindi dahil sa tulong ng kapatid ko, wala ako. Baka nagpakamatay na ako. Grabe. Na-stroke ako. Ginamit ako ng mga Pilipino doon. Napagbintangan ako ng magnanakaw. Sa akala ko mga taong tutulong sa akin. Ngayon nagkakaroon ako ng trust issue. Sabi nga, hindi alam ng kapatid ko yan, makagago. Ngayon, malalaman niya. Kasi, nagpa-interview ako sa'yo. Willing ako magpa-interview. Dahil nga sa nakikita kong, ito yung taong may delusion of grandeur. In a psychiatry way. Ang tingin niya sa sarili niya, pinakamataas siyang tao. At lahat sa kanya may utang. Di ba? Ganun siya eh. Pero ito lang, mapera ka pala. Trilyonaryo ka pala. Bakit mo inuutangan ang mga OFW, ang mga mami, para lang makalabas ka? Sa kulungan. Di ba? Hindi, ang banat niya daw po kasi dyan, if I'm not mistaking, kasi naka-freeze daw yung mga accounts niya. Yun ang sinabi niya sa akin, sa lahat, pati sa Japan. Yun ang parati niyang sinasabi. Pero hindi, totoo yun, pwede. Pero kahit naka-freeze yun o hindi naka-freeze, wala siya talagang pera. Paano siya magkakapera? Lahat pala ng negosyo niya, ano lang yun, hallucination. Palamuti lang. Hallucination lang. Hallucination. Kaya ako, nung maano ko yan, umayaw na ako. Biro mo, meron ang hihingi, GCash. Pati pension ko, iawas ko na lang sa pension ko. Ano naman katarantaduhan yun? Wala nga akong trabaho. Ang sakit. Kasi, tinatanong ko, Panginoon, ano naging kasalanan ko sa mga tao nito? Saka gustuhan nyo lang tumulong. Tumulong lang. Yung mga dating vlogger, yan sila makmak. Mababait yan. Kaya wala akong masasabi dyan. Nagkaroon lang ng mga problema sa mga mami na para mapansin sila, payabangan. Sabi ko, ako, hindi ko kailangan yan. Tulong lang ako. Pero napahabak ako. Napahamak talaga. Oo. Nasira talaga yung buhay nyo, in short. Sira. Dahil Sirang-sira. Kaya nga ako pinauwi ng kapatid ko
pagagamot ko yung mata ko. Na-stroke ako dahil sa mga kawalangian yan. Grabe. Wala akong kapera-pera. Nung makita ako ng kapatid ko, pinadala niya ako kasi nalason ako dun sa pagkain ng Kasi di ba yung sikmura natin, minsan 2 beses ako na ospital. Nung malaman ng kapatid ko yun, kasi sa Florida. So, pinadala niya ako ng grocery. Pero hindi ko na kaya magbayad ng bahay. Oh my God. Okay. Oo, inaabot ako ng kamalasan. Andyan nasunog ang bahay ko. Binigyan ako ng panibago. Pero tumaas. Dahil lang yan sa pagtulog. Tapos hindi mo na, wala na nangyari doon sa bahay niyo. Wala na. So, anong nangyari after nun? Tumira ako kinuha ko ng kapatid ko kasi nakikita niya nga, nagla-live ako sa labas. Doon ako natutulog. So, naging ano kayo? Naging Homeless. Yeah. Ilang linggo o buwan kayo naging homeless? Kasi nang bumalik ako doon na masunog, wala akong matuluyan. Hindi nila ako binigyan ng apartment na pinangako nila. 2 weeks. 2 weeks kayo nasa kalsada ng Amerika. Mahirap yun. Natutulog Harsh ako reality, sa gym. Pinayagan ako ng may-ari kasi 20 years na ako doon. Pero pagdating ng alas 10, palalabasin na ako. Grabe. Pero may nakakatakot na buhay na nangyari sa akin. Oh, tapos magpapaikot-ikot na kayo noon. Alas 6. Minsan malamig pa. Ma-pride akong tao. Ayokong humingi ng tulong sa kapatid ko. And first time ko, nung dinimanda ako, nung presidente na babae ng California, because gusto niyang magkapera para to impress Kulaong. 10,000 sa vice president, 5,000 sa akin. Yun yung hihingiin. Oo. Na damage. Oo. Tuwan-tuwa sila dahil akala nila mananalo sila. Sa kaso na yun. Sa Pero, Amerika. Oo, nanalo kami sa kaso. Pero yung abala, biro mo, Ayun lang. Gano'ng katagal po yung kaso? 1 linggo lang na dinismiss na. Ganon. Ang bilis pala sa Amerika. No? Na 1 lako lahat. Ayun lang. Pati yung wedding ring ko kasi wala akong kapera-pera. Talagang, alam mo, nagtangka na ako magpakamatay. Grabe. Ayan saan nangyari sa akin? Grabe, oo nga, no. Kasi wala naman akong alam na naging kaso ko. Umayaw na lang ako, makagago, kasi mas malaki pa yung binibigay ko kaysa sa pamilya ko. Umaabot ako ng 500 to 800 a month. Na binibigay niyo sa kanila. Bawat isa, nangihingi. Yung mga tauhan niya, diyan sa channel niya, hingi ng hingi. Nung umayaw ako, eto yung presidente babae. Magcha-charity ka to impress Kulaong. Yung buhay mo nga, wala ka. Di ba? Grabe. O ano siya, no? Para siyang naging kulto pala back in the day, no? Na parang, wow, Diyos niyo yan. Pati yung nanay nila na sinasabing Reyna, ito lang ako. Binibigyan niyo rin? Oo, binibigay niya ng mga OFW. Shit. Hindi lahat na lumalabas sa bunganga niyan. Totoo. Well, Kaya, lahat po hindi totoo, ha? Kaya, nagagalit ngayon mga OFW na iba. Katulad nung lumabas siya, Mami, hinahanap ka ni Kulaong, balik ka na. Ano babalikan ko? At bakit ako babalik? Sila ang dahilan kung bakit ako nawalan ng trabaho. Babalik ako kasi pinapakinabangan nila bulsa ko. May isang pangyayari na sinabihan ako na ayaw daw ang ugali ko. Pero 5 taon na kinabang sa bulsa ko. Malakas ang boses ko, di ba? Ayaw daw nila na malakas ang boses ko. Sa dami ng problema ko, dumaan ako sa mga trauma. Ngayon, nagpapagawa ako ng bahay ko. Ikaw, makagago. Naghihintay ka sa mga taong nangangako sa'yo na marami kang gagawin, di ba? Madidepress ka. Magkakaroon ka ng tao ko. Tinulungan ko, pinakain ko, humingi ng trabaho, binigyan ko. Wala pang 1 buwan piling siya na may-ari ng buhay ko. Hinamon pa akong lalayasan ako. Sabi ko, kung ayaw mo ugali ko, gusto mo lang ang bulsa ko, layas. Sino po yan? Sorry. Isang ka-member namin. My God. So, nagamit din kayo niyan, in short. Gamit na gamit. Shit. Kaya nga sabi ko, tao ko, ang dami niyan.
Meron din sa Amerika. Tinulungan ko, pinatuloy ko sa bahay ko. Wala pang 1 buwan. Nilibre ko na. Lumaki ulo. Ako may-ari ng bahay. Binigyan lang ako sa sulok. Huwag ko na raw galawin ang buong sala ko. Dahil may bisita daw siya. Grabe naman. Duru-duruin pa ako. Tapos sasabihin, masama ugali ko. Tas at the end of the day, ito pong mga tao na to, tinira din kayo online. Ayun. Yan, si Yama. Sinabi pa nila na matandang malandi ako kasi nag-aasawa daw ako. Nagpapabayad. Kasi inaway ko yung isang mami. 12 taon akong byuda. Ni hindi ko pinalitan. Ang pangalan ko, paano ako mag-aasawa? Yung ibabayad sa akin na 30,000, 2 taon para makuha niya, magkano lang yan sa 1 buwan para ipagpalit ko yung pension ko. Di ba? Tama. Hindi man sapat yun, nakakabayad ako ng bahay. Ginamit ako, pinagtrabaho ako, pagka kukunin ko na yung sahod ko, wala. Kasi binayad daw sa sasakyan, binayad sa ilaw, binayad na ganyan. Wala akong utang na loob sa mga taong to. Grabe, so literal na pinagkaisang kayo ng grupo niya. Binaboy ang pagkatao ko. Oh my God. Lalo na tong, awan ko kung kilala niyo yung Pilantod, ginamit yan nitong Demanda Girl. Para siraan kami na US, ako. Kaya, nang kinasuhan yan, umano ng malaking pera para mademanda, binaboy kami. Online. Online. Shit. Utos din niya yan, most probably. Hindi natin utos ng mga tauhan niya. Para makapagpasikat yung mga sa ano. presidente para mapasikat sa kanya. Kasi nga galit sa'yo sila. Galit diba? sila doon sa pinaka malaking magbigay Oo, tama. na sponsor na umayaw sa kanya. Ayun. Alam nyo na kung sino nag-utos niyan. Inutos yan. For sure. Kaya sabi nila, Mami, bakit nananahimik ka? Wala akong pera para mandemanda. Yung mga taong, malandi ang matandang yan. Mahilig sa lalaki yan. Sabi ko, sana totoo na makatikim ako ng iba-iba. Di ba? Pero masakit. Binaboy nila asawa ko. Nawala na, di ba? Patay na, walang kalaban-laban. Online. Binaboy nila online. Masakit. Kasi binahal ko yung tao na yun eh. Yung kahuli-hulihan. Naalaala, let's say. Alaala ng asawa ko, sinangla ko. Sobrang walang hiya ng mga tao na yan. Tapos ngayon, sasabihin nila, balik ako. Sino babalikan ko? Ano meron para balikan ko? Na-trauma ako. Di ba? Huwag ko kayong babalik kasi Ay! Hindi na. sabi nga nila, ang dumidikit kay Norman Mangusin Karma. Ako, ay inamin ko yan. minamalas at talagang Minalas ako. nasisira ang buhay. Ayan. Unfortunately, pangit to, pero ganun talaga, no? Si Mami Susan, ang example kung gaano nasira ang I've buhay. learned lesson. Yung mga kasama ko, tinulungan ko. 5 taon. Tumulong ako sa kanila. Pinatuloy ko sa bahay ko. Binigyan ko ng trabaho. Wala pang 1 buwan. Kung ano gusto nila, sila masusunod. Mapa Amerika, mapa Pilipinas. Kaya nung magalit, lalayasan ako, lumayas ka. Huwag bukas ngayon. Nagulat. Kasi akala nila mabait ako. What do you mean na mabait ako? Na kung ano sasabihin mo sa akin, sabihin mong mupo ako, nakalimutan na ako nagbabayad sa kanya. Hindi ko sila pinatuloy sa bahay ko para babuhin ang buhay ko. Yan din na nangyari sa akin sa Amerika. Kaya nga sabi ko, mula nang dumikit ako dyan, nakarma ako. Pero grabe ho yun kasi usually good karma yun kapag tumutulong ka eh. Di ba Pero sabi nga parang ng Panginoon? ang nangyari, bad karma yun nangyari. Pero kasi hindi ko alam yung bad karma. Hindi kasi tinuro ng magulang ko. Siyempre. Kasi ang tatay at nanay ko, fair. Kahit katulong ka, Fair lagi. tataratuhin ka nilang tao. Yun, tama. Ganun kami, kahit dyan sa bagong baryo, kilala, pamilya ko. Masakit. Minsan isipin mo, ano nagawa ko? 2 lang kami. Walang nakakaalam sa media. Pinagamot namin bata. Pinalibing namin ang bata. Last year,
pangako ko kasi kay Lord. Kaya nga sabi ng kapatid ko, yan bang ginawa mong tulong na nasira buhay mo? Ano na ba yan para makapunta ka sa langit? Sabi ko, hindi. Hindi ko ginawa yun. Naawa lang ako dahil naniniwala ako na many are called, few are chosen. And I thank God. Alam mo, ganito na lang. Siguro pinabayaan ng Diyos na mangyari sa akin yan. Kasi noong mga panahon na yon, yung oras ko na pupunta kay FLM. Konti na lang yung oras para magdasal ka, para magpasalamat sa Panginoon. Now God, open my eyes na hindi lahat ng tinutulungan mo ay gaganti ng kabutihan sa'yo. Diba? Yun sa Zoom, nandun si Norman, nandun mo makikita ang pag-uutugya sa amin. Kaya nga, diba, sabi ko, nung lumaban siya, talagang nakapag-withdraw ako ng malaking pera. 5 bayan sa Bicol, tricycle, 20 sa 2,000, sa Bagong Baryo. 200,000 yan. Sa Bagong Baryo, ano sinabi ni Yama? Mami, huwag kang umagal kasi hindi naman milyon ang nawala sa'yo. Ganun ba yun? Milyon yan o hindi milyon yan, nagamit kami. Nagamit kami. Yun ang ano ko doon. Kung mayama, eto pa nakakaawa. Biro mo, may isang OFW na kapag daw hindi sila nagbigay ng parang the Godfather, yung may collection tong, nagagalit yung presidente nila. Ngayon, ang ginagawa sa kanila, sinususpindi sila. Ang sabi ko sa kanya, buti pa nga, si Kulaong napapag-aral na sa private ang mga anak. Dahil sa mga ginagawa ninyo. Pero kayong nag-OFW, hirap na hirap, makisama sa amo, sa konting pera na makukuha nyo, ibibigay nyo pa diyan. Shit. Ganun pala talaga. Nung panahon na yon, makikita mo yung mga palipad. Mga kahombre ko ngayon, lumalabas na ganun pala talaga yung trabaho at technique niya para pagkakitaan ng mga OFW. Kaya naman noon, nung sikat na sikat yan, mga mami, Ayun. talagang makikita mo. Diyan pala galing yun. Ganyan pala siya talaga. Mga OFW, sabi ko nga sa kanila, pinaghirapan nyo yan. Nagpasalamat ako, baka gago, sira ang card ko. Dahil kung minsan, magpapadala ako ng, hindi naman mga 50. Ano yan? Ang hirap-hirap pagtrabaho, Yes, di ba? Kaya nga umayaw ako, biro mo makagago, hihingi si Limor, hihingi si Ama, hihingi yung ganito, hihingi yung mga vlogger. Makaliba ka dyan, 500 yan. $500? Yep, Sa isang buwan? yep. Wala na ba akong gagastusin? Grabe. Tapos yung mga presidente ng FFCI, magkakaroon daw ng mga charity, mga may sakit. Anong umayaw ako, lalo na dyan sa, tinira talaga ako. Ginamit nila itong isang pilantod na babuyin ang pagkatao namin. Nakausap niyo na po yung pilantod na yan? Noon, Naghumingi siya ng pasensya sa inyo? Or Hindi. walang nangyari? Walang naging ending? humihingi na sorry, ngayon na. Nung manalo kami at makukulog na siya, nihintay lang namin. Pero makukulong siya. Yun ang ng abogado. Gumastos yung mga tao eh. Kaya daw ako nagkaroon ng pera, tinigok ko asawa ko. May cancer ang asawa ko. Diba? Ganun sila kawalang hiya. Utos yan sa taas. Ganun talaga. Pyramiding yan eh. Nasa taas siya. Kung ano yung sinabi ng nasa taas, yun yung gagawin nila. Dumami ang mga scammer. Ginagamit nila yung mga OFW. Ngayon, ang tanong nila, Mami, saan po napunta yung mga binabayad naming member? Sagot ko sa kanila, guys, wala akong alam dyan. Sabi ko, wala akong sasabihin dyan. Kasi kayo din naman ang may kasalanan. Nagpaloko kayo, naniwala kayo. Pero hindi nyo pinaniniwalaan yung SSS na pagtandayo kahit na anong mangyari. Meron. Nandiyan. Meron kayong matatanggap. Gobyerno yun. Oo, kasi sa Amerika, bakit yung matatanda doon, mapipera? Kasi talagang naguhulog, talagang tinatanggalan kami para pagdating ng araw, meron kayo. Ang nakakaawa dito, 30 years na ang mga OFW. Nakapag-ipon. Nang dahil sa mga mali-maling desisyon na tiwala, investment kuno,
Natangayan sila. So, ibig nyo sabihin, sobrang dami talagang nabiktima ng mga Dami. tao to. Sabi nyo nga, ang member ay nasa 100,000 plus, di ba? So, Sabihin na natin na iba't ibang country. lahat na yun, lahat Oo. na yun. Pero, ano po yun, sa 100,000, do you think lahat sila naloko? Oo, marami. Ay, putragis. Konti lang inasalba. Kaya nga, di ba, naging ganib yan. Sa bagay po, kasi, oo, tama. Kasi at the end of the day, kung mapapansin nyo, no, ito rin yung napansin namin sa kanya eh. Lagi niyang sinasabi na marami daw siyang connection, marami siyang ganto, ganyan. Pero napatunayan namin, wala talaga. Wala siyang kilala. Bibiglan, this is all him. Na kumbaga, yung totoo, wala talagang may kilala sa kanya. Magaling lang siya, mangdenggoy sa ganyang pamamaraan. Marami doon na denggoy sa Hong Kong, Shit. sa Bahrain, sa mga ganyan. Sa Amerika lalo. Saan niya dinala yung pera na yan? Habisyo niya. Ay, yung casino. Mm. Oo nga. So, nagkapera siya talaga. Maraming Marami pera. din talaga noon. Naubos lahat. Ito ga ang natatawa ko, no? May mga pinag-aralan, mga Pilipino. Naniniwala kayo na ang nanay niyan, Reyna? Ng Cordillera. Sabi niya eh. Oh. Sabi niya, ayoko sanang idawit ang nanay. Pero kasama siya sa nanloloko eh. Kaya pala kahit si Food Genius, yan, hindi ko alam yan. Pwede nyo ba ikwento yan ng konti sa amin? Wala kaming idea dyan sa part na yan. Kasi pati nanay niya, uma-agree sa anak niya na siya ay naanakan. Pero gawa-gawa lang yun. Kwentong kutsero. Kasi magkamukha sila eh. Paano? Gumamit daw ng dalawang pagkatao si boss. Normal dito ay saya. Ako magkukwento, anak. Opo, opo. Akin lang, huwag mo nang, Yes, po. huwag mo naman hindi na. Peke lang daw po siya na Marcos, hindi daw po siya totoong Marcos. Ay, hindi. Napapatunayan niyan kasi, Mhm. lumawa na ako ng affidavit. Opo. Doon sa bugado at ipinadala dyan ni Major Dilin, doon Dilin. Opo. Ewan ko kung natanggap na. Wala pa po natatanggap. Kung yun lang, Mm. ang magiging rason, ayun, pinagdala na namin. Nag-affidavit na ako. Opo, kasi daw po, yung mga Marcos daw, hindi daw po nagsasalita. Kung totoong kamag-anak nila yan, si Francis Leo Marcos. Kasi, ibig sabihin, kasi ano yan, totoo Marcos talaga siya. Hindi man nila tanggapin. Opo. O tanggapin nila. Yun nga po yung masakit. Kasi yung mga na yun, na bata pa ako, Opo. at matanda na si mga 50 ang mahigit sa yun. Opo. Nagkaroon sa inyo. Sa Maynila, tatrabaho, ang mundo naman, maliit na, hindi nato dyan, no? Yes po. Nagkakilala kami doon. Opo. O, Opo. mga panahon na yun, bata pa ako. Opo. Siyempre, iniisip ko yun, kasi minsan pag umibig ka, wala naman din sa edad. Eh. Totoo po. Totoo po. Ngayon, yun na, kasi nung buntis ako ng mga 3, Opo. hindi naman niya ako pwedeng pakasalan kasi Yes po. tawag yan. Yes po. Opo. O, Naiintindihan ko po. Ngayon, nung mga panahon na mga 3 months in to, meron naman talagang lumiligaw sa akin na mahal ako. Oo. Yun nga, Oo. Oo. yung pinagtuhanan ko ng edad ng pangalan niya. Opo. Inako naman siya. Mati Opo. ko. Opo. Ayan, normal mangusin ang pinanganak ko. Opo. Pero nung 17 na siya, Opo. pinento ko yung totoong pagkatao niya. Opo. Hinanap niya yung ano. Tapos, nung nakita niya doon, si Magan, Fortuna, baby ba? Hindi ko Opo. ng kwentuhan dito dahil hindi naman kami. Yes po. Yes po. Opo. Tinilala naman siya, tinanggap. Opo. Kaya mula noon, Opo. noong mga 1997, Opo. ginamit niya yung pangalan, Opo. ang title, umatok akong nagbigay. Opo. Opo. Ayun na rin na ginamit sa passport niya. Opo. Hanggang ngayon, Opo. yung pangalan ginagan. Lumabang pa kayo ng senador, hindi lang natuloy dahil tinestinyentad yun. Mm. Yun ang ano nun. Opo. Kaya hindi na masamang maging Marcos siya dahil talagang Marcos. My God. Trilyonaryo ka? Bakit ang anak mo sa public school nag-aaral? Gamit na gamit si Manny Pacquiao mula noon hanggang ngayon. O ngayon, supalpal, di ba?
Totoo po ba talaga yun? Like, paulit-ulit nilang ginagamit si Manny? Paulit-ulit kasi si Manny Pacquiao, hindi naman siya pinapansin. Walang alam. Yun. So, Buti na lang nasanay pala. na siya ng ganon. Buti na lang pala na interview Diba? ko talaga. Oh. Kaya nga sabi ko, believe ako dito. Salamat. Kasi para sa akin, it's time na makasuhan yan. At kailangan lang talaga ng taong tatapatan. Sinasabi Katarantaduhan niya, talaga. di ba? Oo. Hindi ako, madam, alam nyo, buo ang loob ko na wasakin ko talaga to. Dulo. Wala akong pakialam dyan. Kumbaga, siguro, Norman, nakikinig ka naman siguro, no? Iniisip mo siguro na baka uulitin ko lang, katulad ako ng mga nagreklamo sa kanya, na hanggang dyan na lang. Ay, ako po, at kasama ng aking pamilya, hindi talaga. Hindi namin titigilan niya. Kasi iba na yan. He Iba needs to na. go inside. Kasi madami ka na masyadong naaargabyadong tao. Ito, tulad nito, si Mami Susan. Tingnan nyo ho, mga kahombre ko, kung gaano kaawa-awa ang tao na ito. Sabihin na lang natin na, bakit ka naloko? Ang bilis mo na maloko. Madali ho kasi magsalita. Dahil ang mga OFW din kasi magulang ko eh. So, I understand. Ang mga OFW, mga kahombre ko, syempre, isa tingin ko si Mami Susan, isa siya sa mga naunang mga OFW. Kasi nanay ko rin eh, isa sa mga nauna sa Italy. 35 years sila sa Italy. So I understand kung ano yung feeling mo. Iba kasi, no, mga kahombre ko, baka hindi nyo naintindihan, pag nasa ibang bansa kasi, una sa lahat, lungkot. Tapos, makakaramdam ka rin ng naho-homesick ka. Naghahanap ka ngayon ng mapaglilibangan mo upang kahit papano ma-feel mo yung Pilipinas at maging updated ka kung ano nangyayari. Diba? More or less, diba? Medyo. Nakahanap ngayon si Parang Mami grupo. Susan, ng isang grupo, yan, FFCI in this case, and at the same time, nakahanap pa siya ng kanya mapapanood sa YouTube. At doon, nasakluban siya ng At saka nung panahon na yon, kamamatay lang ng asawa ko. See? So, kamamatay ng kapatid ko. Nung makita ko siya na parang nalilibang ako Yun, talaga. Hindi diba? ko napansin na nalulunod na ako ng kabibigay, Ayan, no, di ba? Sa inyo rin lumabas. Nung magising ako na sa katotohanan, Late na. Nangyari di na ba? mga Nangyari na. Kaya umayaw ako. Pero hindi ko akalain ang pag-ayaw ko Babastasin kayo ng magiging ganun. dahilan para Baguhin maghirap ka na, ako, maging homeless ako. Tas binaboy din kayo online. Isa Binaboy din yun. ako sa kanang asawa ko. Ang tanong, ano ang karapatan ng mga taong ito para babuyin ako? Tumulong ako. Pero hindi ko nasagot ang mga tuition pinang anak ng pa-ospital. Meron pa yun nandyan sa cellphone ko. Mami, may sakit ako, padalan mo ako. Sino po yan nag-message na yan? Isa sa kanila. Ang kwento niya sa mga tao, yun daw anak, hindi ko sinasabing totoo. Yung anak ni Epelem na anakan sa Saudi, anak niya daw yon, inampun niya. Ang sagot ko sa kanya, ibigay mo doon sa trilyonaryo. Kung totoo yan. May karapatan ng bata na guminhawa at mapunta doon sa lola ng Reyna. Di ba? Nung isang linggo, nung Pasko, nangihingi na naman. Ang nakakatawa, asap pa. Pinabasa ko sa kapatid ko. Binibigyan nyo kasi yan dati, di ba? Dati, Grabe. makagago, wala na ba akong karapatan huminto? Ano sila? Pamilya ko? Kaya nga po, isa din po yan sa lesson na dapat dadalhin nyo habang buhay. Kasi lehitimo, eto, lagi ko tong sinasabi even sa mga videos ko. Bago sana tayo tumulong, mas maganda na tulungan muna natin yung bakuran. Sarili. Bakuran muna. Ayusin muna natin kung ano ba. Kasi sigurado may butas yan. May something na problema. Ilaw ng bahay mo, hindi okay. Hindi ho possible yun eh. Para sa akin natutunan ko. May isang malaking tao na nagpaliwanag sa akin yan. Kaibigan ko siya. So, sinabi niya sa akin, instead na tumulong ka sa iba, sakto lang kasi pero hindi ka naman mayaman eh. Sigurado may pundido sa ilaw ng bahay mo. Paltan mo muna yon. Tapos tingnan mo kung may matira pa, baka sakali kaso, paano naman yung mga kailangan mo? Baka kailangan mo ng bigas. Yun ang hindi pagkain. nila naiintindihan. Nagsosolo ko. Kaya nga nung sinabi nila,
Mami Susan, maawa ka naman doon sa taong may kapansanan. Naawa kayo nang binaboy ako, pero hindi kayo naawa sa akin. Nag-iisa lang ako. Ako lang naghahanap buhay para sa sarili ko. Nawalan ako ng trabaho nang dahil sa kawalang hiyaan. Wala ba akong karapatan na umayaw sa member? Para silang mga magnanakaw sa bulsa ko. Dinadalaw siya sa kulungan, nababastos. Paano? Sinong nadalaw sa kanya sa kulungan? Iba't ibang babae. Ano po yan? Mga followers niya rin? Followers. Mga OFWs din ba? Mm-mm. Okay, tapos? Nababastos daw. Nino? Ni Kulao. Okay. Paano nababastos? Binumura? Nahalikan. Okay, nahalikan. Yung kumisa, nagbablog siya. Alam mo, nakakababa ng uri ang tingin niya sa mga babae. Yun. Yes. Nagbabayad ka ng babae para paligayahin ka. Ikakamera mo kung paano mo tawaran na parang tilapia. And very proud pa siya. Ayoko ng ganon. Ginagawa niya pa rin yun hanggang ngayon. More or less, Oo. ganyan pa rin ang gawain niya. Itong mga taong to, hangang-hanga sila. Binababoy na kayo ng harapan. Yun ang hindi ko maunawaan. Hindi, madam. Isa din ho yan sa motibo kung bakit ako inilagay dito sa posisyon na to. Nang may kapal siguro. Yeah. Kasi para tapusin Stop it. to. Oo. Kasi ngayon, kung mapapansin nyo, literal na natodas siya talaga online. Kitang-kita, wasak na wasak talaga. Kasi eto lang, kung nanay mo kaya mong bastusin, Wala na na. hindi mo nire-respeto, Obvious. what do you expect? Oo, wala na. Ang treatment niya, kung ako nga, kung pintasan, Mami, hindi tayo talo. Ayoko ng pangit. Wow. Grabe naman. Nakikita naman ng Diyos ang lahat ng mga taong pinagagagawa nito. Ay, lalo na po ngayon. Exposed na. And I Wala thank na. God na yung kapatid ko, sinaloko. Buti na lang. Baka hindi ko makayanan, makagago. Apo. More or less po, Mami Susan, magkano naibigay nyo sa kanya? More or less. More than 1 million. More than 1 M pesos. Kasi iba't ibang tao, hindi lang sa kanya. Ganun Ito, kalaki. nakakaawa dyan, lalo na sa mga mami sa... Tapos sasabihin niya, hindi niya kilala. Hindi niya kilala. Ito, nakatatawa ko kasi yung pastor, hinihiraman din kami parang bail out. Yung pala, ito, saan ka nakakita ng trilyonaryo? Saan ka nakakita may utang si Manny Pacquiao na 1.7 million na hindi niya masingil, kaya siya nagmamakaawa sa mga mami. Grabe. So, ibig Makes sabihin, sense? So, ibig sabihin, ginagamit niya talaga yung argumento na yan na may utang sa akin si Manny pero hindi ako binabayaran. May Pinapakita warrant sa of inyo arrest yan. na nga daw. Nakausap ko po si Boss Manny and kakasuhan yan. Bakit lang? Dahil sobrang grabe, Boss Manny, nanonood siya dito ha. Madam, nanonood si Boss Manny. Dapat Nanonood lang siya. po. Dapat Nanonood lang. yan. Sabi, Boss Manny, nakita nyo. Imagine niyo po kung gaano kawalang ya talaga ng tao na ito na talagang ginagamit pala talaga yan na modus yung may utang daw kayo. And actually, mga kahombre ko, isa din yan sa motibo kung ba't pinilit ko. At sa awa ng Diyos na pagbigyan tayo, na makausap ko si Boss Manny. Kasi literal na ginagamit pala talaga yung credibility niya para Since na makapangutang mag-umpisa sa siya. inyo. Since nung mag-umpisa siya, dahil hindi naman niya papansinin Manny Pacquiao. Hindi talaga, no. Ako po kasi, kumatok ako talaga sa inner circle niya para masagot na to once and for all para matapos na. Pero hindi niya inaamin. Hindi pa rin, syempre. Hinahamon pa ko noon ng suntukan. Diyan siya magaling. No chance. Duwag po yan. Hinamon ko yan, hindi naman ako nilalabas eh. Wala Dati naman nang may eh. humamon dyan, eto pa. Alam mo, nakakaawa. Yung mga maming inutangan niya ng 5 billion, nangutang sa credit card. Ayun nga po, tulad ni Mami Karen. Alam mo naman na yan ay may interest. Yes, obviously. Ang nangyari ngayon, yung pension nila, binabayad dyan. Ang masakit, binaboy pa niya yung isang matanda na pinagsasabi niya na may kalibi na bata. So what? Ano ang kasalanan kung nagmahal siya? Okay lang po niya. yun. Wala Diba? na, out na tayo. Pero, dyan. oo.
Pero yung ginagawa niyang pambababoy sa mga taong inutangan niya, kaya siya nakalabas, at yung taong ng mga yoon, sila yung nagsasakripisyong bayaran ang interest na napakalaki. Grabe. Matinubang gawain yan. Ako po, sobrang nalulungkot din. Hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko. Mga kahombre ko, kayo, you judge this na nakakapraning talaga yung storya. Masakit to sa akin kasi sabi ko nga sa inyo, magulang ko OFW, tapos ako rin, nagtrabaho din ako, matagal na panahon. 5 taon, di ganun katagal, 5 lang. Nalulungkot ako kasi alam ko yung feeling. Ako, masama naging experience ko dyan. Sabihin ko sa'yo, nalatig ako sa Saudi Arabia. Ang peklat niya nandirito. Tumalon ako sa na parang ikalawang palapag ng building. Kaso puno. Nakachamba, kumbaga. Oo. Grabe. So, imagine niyo lahat ng klase ng sakripisyo para lang ibigay sa tao na ito. Hindi ho worth it. Sakripisyo sa pagmamahal sa pamilya yung sa Saudi ko. Okay. Pero ito, ang pinakinggan ko rito yung salita sa Bible na many are called, few are chosen. Pero hindi tayo magpapaloko sa mga greeding tao. Biro mo, umayaw lang ako. Dahil nakakahalata na ako, pinatanggal ako sa 2 trabaho ko for 15 years. Walang masamang record. Dahil lamang sa 3 seconds na nakita yung picture. Tapos inedit nila, isinumpa. Inedit nila, araw-araw binababoy ako sa mga channel nila. Mabuti raw sa akin na nawalan ako ng hanap buhay para pare-pareho na raw mawalan. Wow. Grabe. Alam mo ba, makagago, nag-channel ako para makatulong sa mga batang hindi nagkakaroon ng pera para makapag-aral. Sabi ko nga noon, gusto kong magtayo ng bahay aklatan for special children. Kasi occupational therapy ako. Naaawa ako sa mga kabataan, yung mga may Down syndrome. Nakakita na ako ng mga batang itinatali sa puno. Yun ang inaano ko noon. Pero nang dahil sa kanila, Nawala na lahat. nawala ang tulong ko. Nawala. Sa ating mga kapatid na OFW, saan man dako, Hong Kong, Japan, or whatever. Guys, it's been a long time na nagpapaloko tayo. Diba? Yes, yes. Sa perang pinaghihirapan nyo, na instead na ihulog ninyo sa SSS, hinuhulog nyo sa FFCI. Noon pa sinasabihan ko kayo, huwag kayong magtitiwala. Hanggang ngayon, nagpapalipad pa rin kayo. Pera nyo yan. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Pero, bakit tayo mamumroblema ng tuition ng anak natin? And then, meron kang binibigay diyan kay Kulao. Unfair. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Walang maloloko kung walang magpapaloko. Sino ba yan? Dumating lang yan sa buhay nyo ni hindi kadugo. Magrereklamo tayo sa pamilya natin. Pero yung mga humihingi sa inyo ng mga tauhan yan, bigay todo tayo. Maawa kayo sa sarili. Yan Diba? kasi is coming from your personal experience Yes. talaga. Yan ang nangyari kay Mami Susan, unfortunately. So hanggang dito na lang mga kahombre ko, no? Tayo naman magbibigay ng kaunting tulong kay Mami Susan. Pero sa mga gusto no, na tumulong kay Mami Susan, ilalagay ko sa aking comment section ang kanyang bank account or GCash number niya para if ever, pwede kayong makatulong. Kasi sa ngayon, si Mami Susan ay nandito pa but she will be back sa America soon. And magtatrabaho pa rin siya dahil nga nalugmok talaga yung buhay niya. Wala na siyang choice. And isa din ito, mga kahombre ko, unfortunately, wala din siyang abogado para magkaso o kung ano man. Pero I know, somewhere down the line, meron at merong mga abogado ang lalapit sa akin at matutulungan kayo. Kasi si Madam Karen Whitmore, magkakaso siya, babalik siya dito, magkakaso siya. Tingnan natin, mga kahombre ko. Isa din ho kasi ito, no, sa downfall. Kaya hanggang ngayon, hirap mabigyan ng hustisya ang ating mga mahal na mga OFW. Kasi tulad niyan, ilang buwan lang ba naman dito mga OFW? Kasi they need to go back.
at magtrabaho. So, papaano nila mapagsasabay ang hearing at ang trabaho? Imposible yun. Kasi nasa ibang bansa sila. Alam nyo naman yun, di ba? Kapag ka mag-video call ka at nasa ibang bansa at nasa hearing ka, dapat pupunta ka sa pinakamalapit na embassy, Philippine Embassy mo, sa syudad mo. Kung kunwari, nasa Amerika ka, sa embassy doon. Doon ka lang pwedeng magpahiring. Tama? Ang problema, pag alas 12 ng tanghali dito, o alas 10, anong oras doon? Most probably, sarado rin ang embassy. So, wala na. Kaya ho yan tao na yan. Yan ang taong pinakamalakas ang loob na gawin yan sa mga OFW because he knows hanggang, wala, file kayo. After 2 months, 3 months, wala na kayo dito. Bye-bye. Tapos na. Kaya malakas Yan na. ang motibo niyan. Alam ko, Norman, alam ko yan. Inaaral kita. I know this, man. Ano ka ba? Hanggang dito na lang tayo. So, last message mo, Mami Susan, kay Norman Mangusin, nanonood ho yan. Ayan ang camera. Sige, pagputuloy mo lang yan. Nga. Pero darating at darating ang araw. Eto isipin mo, kulaong. Karma is not a magical. It's real. Hindi man dumating ngayon, darating ang para sa'yo. Umpisa na. And I hope Yes. yung ginagawa ni Makagago at gagawin Ng marami. ni Manny Pacquiao ay Yes, magagawa ng marami. Para sa akin, nakaganti na ako. Yung mga OFW natin na tinatakot pa raw ng ibang mga presidente para lang magbigay. Maawa kayo sa bulsa nyo. Instead na ibigay nyo na lang yan sa maiipon nyo sa paghulog sa SSS. Tatanda at tatanda tayo, guys. Darating ang araw, katulad ko. Hindi ko na kayang magtrabaho. Yan yun. But kailangan kasi wala nalagay ka sa ganyan sitwasyon. Ngayon palag ako, konting bumabango. Yun, buti naman. Maganda yan. Dahil dyan, and I would like to say thank you sa kapatid ko na talagang Sinuportahan kayo. nung makita niya ako na namamalimos doon, yung nakahiga doon, binigyan niya ako ng pagkain, grocery. At talagang, ano nangyari sa'yo? Alam mo ba, kabili-bilinan niya sa akin ngayon? Alam mo nangyayari sa'yo? Ayan yung kapitbahay namin. Don't be too nice. Yan ang naging kasalanan mo sa buhay. Yung sobrang tiwala, sobrang bait. Yun. Yan din yung problema. Unfortunately, ganyan ho lahat. Kahit nanay ko, ganyan din eh. So, at mabilis din, unfortunately, mauto, ganyan siguro talaga yung Yun, doon ako yung mga naunang pinagagalitan ng OFW. kapatid ko. Marami po salamat, Mami Susan. Maraming salamat, mga kahombre ko. Sana maipagpatuloy Sana natin ang matuto laban na tayo. ito. Sana matuto tayo at lalong-lalo na, huwag kayong mag-alala. Kasi ipagpapatuloy ko ang laban na ito hanggang sa mahoyo talagang tao na ito. Hindi ko titigilan yan, mga kahombre ko. Yun lang. One love, good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. May kilala ka bang Remy Mangusin? Ay, mami ko. Mami Oo, mo, mami Gilbert ko. Mangusin. Asawa niya. Asawa niya. Mm. Okay. Etong mga Mangusin ba ay close pa sa iyo? Hindi, but mabuting tao sa akin yan eh. Ang mga Mangusin? Oo naman. Tumayong ama ko yan. Oo. So, okay, saan galing si Francis Leo Marcos? Of course, ang tatay ko sa Ilocos Norte. Ang nanay ko, half Bulaqueña, half Igorot. My mother was born in Bulacan. Nag-iisang anak yan ni Don Jose Antonio. Don Jose Antonio is a son of Don Andres Antonio. Don Andres Antonio is the son of Don Isabelo Antonio. So, si Jose Antonio, kapatid niya si Emilio Antonio Sr., na hari ng Balagtasan. So, I mean royal blood talaga.